what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, so tayo nagbabalik-balik mga kababayan at ngayon ay pag-usapan natin, no? Ano itong masamang nangyari, no, dito sa pamilyang Villar? Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment sa comment section. Grabe mga kababayan, no? Pati po itong pamilya ng Villar ngayon, no, ay ipapatawag na rin po, no, ng ICI. No, tungkol po dyan sa mga flood control at infra projects mga kababayan, no? So yan po, nakasulat dito. Ipinatawag ng ICI si Senator Mark Villar mga kababayan. No, dahil di umano, sangkot din daw po sila o may kinalaman daw po sila o kailangan po silang magpaliwanag tungkol dito sa mga flood control projects na to mga kababayan. No? Ito po yung nakasulat sa balita. Pinatawag ng Independent Commission for Infrastructure si Senator Mark Villar. Ayan, no? Upang talakayin ang pagpaplano, pagbabudget, pagpapatupad at pagsubaybay sa mga flood control at papang infrastructure project noong kanyang termino bilang kalihim ng DPWH sa nagdaang administrasyon. No, pinaharap siya sa komisyon sa Department of Energy Compound sa Taguig. No, sa October 7 po yan. Nauna nang inihayag ni Villar nitong Huwebes na walang sino man sa kanyang pamilya ang naakuha ng kontrata sa gobyerno noong panahon ng kanyang panunungkulan. Kasunod dito ng aligasyon na konektado ang pamilya Villar sa isang kontraktor mula Las Piñas na may 18.5 billion na kontrata. Sinabi ni Villar na handa siya at sinusuporta niya ang investigasyon tungkol sa issue. Naniniwala po ba kayo dyan mga babayan? Una-una, hindi po makakakuha siguro ang kontraktor, no, ng ganito kalaking proyekto, mga babayan, kung wala silang kapit. Diba? Pero hindi ko naman po sinasabi na Senator Villar kaagad yun mga babayan. Kasi mapapaisip ka, contractor, no, nakakuha ng 18.5 billion no, na kontrata dito sa DPWH. Diba? Alam naman natin na napakahirap kumuha dyan ng kontrata. Pwera na lang, no, kung merong 25 to 30%. Diba? At kung may makakilala ka siguro ng mga engineer. Okay, so ito, panoorin natin itong balita mga babayan, no? Para mas maliwanagan tayo. Alright, so tara, let's go. Iniimbestigahan na rin ang Department of Justice sa magkapatid na Senador Mark at Camille Villar. Ngayon din ang kanilang inang si dating Senadora Cynthia Villar. Nako. Pati si Cynthia Villar, mga babayan. No, yung dating Senador, Cynthia Villar. Hindi naman po lingid sa ating lahat mga babayan. No, na sila ang may pinakamalaking may-ari, no, ng mga Camellia Homes, mga babayan. Diba? At maraming ang ugong-ugong na mga bali-balita dati. O, tuloy natin. Lumalabas kasi sa investigasyon ng DOJ na abot sa 18 bilyong pisong halaga ng mga proyekto sa Las Piñas ay na-award sa isa nilang kamag-anak na kontratista. Diba? 18 billion, mga 18.5 billion mga babayan o 18 billion, no? Na di umano kamag-anak po nila. Ayan, no? Nakuha ng pinsan ni Senator Mark Villar noong siya ay kalihim ng DPWH. Okay? Sinusubukan marami makuha ang panig ng mga Villar. At may unang balita, si Salima Refran. Department of Public Works and Highways Secretary si Senador Mark Villar mula 2016 hanggang 2021, Administrasyong Duterte. Sabi ngayon ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, mula daw noong panahong yon, nakuha ng pinsan niya ang mga kontrata sa infrastructure projects sa Las Piñas, ang baluarte ng kanyang pamilya. Because of that prohibited interest with his cousin being the contractor in Las Piñas.
Mga sir, gano'ng karami? 18 billion worth of projects. Oh. Billion. Oh, 18.5 ang sabi sa report. But we have to flesh it out. Sabi ni Remulla, hindi lang daw flood control projects ang nakuha ng pinsan ni Villar. Lahat ng klaseng project yan. Whatever, ano maisip mo, yun na yun. Oh, kasama yan, lahat in the menu. From school buildings to roads to asphalt overlay to revetments, lahat yan kasama yan. Dahil dito, iniimbestigahan siya ngayon ng Department of Justice. And also a senator, ano yan kasama yan sa relationship na hindi dapat nangyayari. Di ba? When you vote for a budget, kasama ka na ron. When you participate in the budgeting process, kasama ka na ron. Iniimbestigahan rin ang kapatid ni Villar na si Senador at dating Las Piñas Representative Camille Villar, pati na ang inang si dating Senador Cynthia Villar. They're related interest. Isa lang sila interest nila. Yari sila dito, mga kababayan. Lahat po sila konektado eh. Siguro napapanahon na talaga no na implement no na yung mga level no ng mga kamag-anak. Kunyari, anak ka, pinsan, hindi ka pwedeng pumasok no sa mga proyekto ng pamahalaan kung ikaw ay nakaupo bilang senador. 'Di ba? Para mawala yung yung pag-iisip ng mga taong bayan. No, yung conflict of interest, mga kababayan, di ba? Hirap yan. No, kahit sabihin pa nila na wala silang kinalaman dyan, pag-iisipan pa rin talaga sila, di ba? Isang relationship lang yan. Di ba? Isang family lang yan. From Cynthia to the contractor's third degree. Bahagi ang investigasyon sa mga Villar sa case build-up sa mahigit 60 tinawag na kontratista o mga mambabatas na kontratista, dating kontratista o may koneksyon sa mga kontratista. Everybody knows about it in Congress that many of their colleagues are contractors also. And that this... Yun ang masaklap, mga babayan eh. Parang nagkakaroon ng takipan. No? Kasi alam din nila mismo eh. No, na mayroong mga kongresista, na mayroong mga contractors din, yung kanilang mga asawa, anak, pinsan, 'di ba? 'Yun ang masakit eh. No, para tayong ginigisa sa sarili nating mantiga dito. This is a prohibited activity. Tapos makikita mo doon sa tarpaulin nakasulat, "This is where your taxes go." Ang tanong, lahat pa nung taxes natin doon napupunta o napupunta sa bulsa? It's not known, I don't know if it's known to them or it's just the impunity of it all. That people don't care anymore if it's against the law because no one's going to run after them, they think. But it's something that we have to address and we will do it. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng mga Villar. Samantala, inulat rin ni Remulla na aabot na sa 200 ang mga personalidad na sangkot sa mga maanumalyang flood control projects. Una raw paharapin sa mga reklamo ang mga malilinaw na paglabag sa batas tulad ng ghost projects. Ito ang unang balita. Diba? Ang tanong dyan, mga babayan, napakinabangan ba yung mga proyekto na yan? Mamaya, mga substandard na naman yan. No? O ito pa isang balita, mga babayan, na kung saan 95 million project ng Villar Link firm sa Cavite, wala umanong silbi. Wala daw silbi, mga kababayan, yung project. Ito yung sinasabi natin hindi lang basta ghost project, mga babayan. Yung mga substandard na project, no? Ang tawag, ano ba pwede natin itawag dito? Mga lumpong project. Walang silbi. 'Di ba? Tuloy natin. Illegal na nga ang pagkubra ng kontrata. No, wag naman lumpo. Paralyze. Paralyze na project. Sa gobyerno. Illegal na nga ang pagkubra ng kontrata sa gobyerno, hindi pa maayos ang trabaho. Isang flood control project. Illegal na, hindi pa maayos.
Project sa Cavite ang hindi na nga raw mapakinabangan, perwisyo pa ang iniwan. Ang kontraktor nito, konektado umano sa bilyonaryong pamilya ng mga Villar. Narito ang exclusive agenda report. Bilyar na naman, mga kababayan. No, sabi ni Remulla, no, Las Piñas, yung maraming projects, Baluarte. No, umabot din pala sila ng Cavite eh. Sa bagay, malapit lang naman yun eh. Las Piñas to Cavite eh. Tawid tulay lang yan, mga kababayan. Eh. May parte nga dyan, tawid kanto lang eh. Las Piñas, nasa kabilang kanto ka, Cavite na kagad, mga kababayan. Hindi malabo. Si Joash Malimban. Tila nakabiti na lang ang ilang mga bahay na ito sa barangay Sabutan, Silang Cavite. Matapos gumuho ang lupang pinagtitirikan nito kahapon na parte pala ng isang ongoing flood control project. Located ang proyekto sa likod lang mismo ng munisipyo ng Silang. Ayon sa caretaker ng isa sa mga nakabiting property na si Edwin Domingo, imbis na makatulong, nakaperwisyo pa raw ang proyekto at tila nailagay pa ang kanilang mga buhay sa panganib. Kapantay lang dito po, binakbak lang. Pero yung ilog hanggang ganyan, yung ilog. Pero inatabunan lang kung may magtatrabaho para makaangat yung loader nila. Kini-question lang namin po, mataas naman dito sa banda sa amin, bakit nila linagyan ng flood control na bakbak sila ng bakbak ng lupa. Eh hindi naman kailangan na kwan dito sa banda namin. Yun ang masakit din, mga babayan. Diba? Nakita niyo yung itsura? Oh. Diba? Ang taas-taas nila dun sa ilog, oh. Paano babahain yan? Wala nga naman talagang silbi. Wala nang silbi. So, nakaabala pa kayo. Ilagay nyo pa sa alanganin yung buhay ng mga tao na nandiyan dyan. Diba? Makaangat yung loader nila. Kini-question lang namin po, mataas naman dito sa banda sa amin, bakit nila linagyan ng flood control na bakbak sila ng bakbak ng lupa. Eh hindi naman kailangan na kwan dito sa banda namin, hanggang dun sa baba, hanggang dun sa taas. Eh ganito naman kataas. Binisita ng Billionaire News Channel ang exact project site. Ayon sa DPWH banners na nakadisplay sa labas nito, Phase 3 and Phase 4 ang proyekto ng revetment along Imus River. Worth 47.5 million pesos each ang dalawang kontrata o may kabuang 95 million pesos. Joint venture ang dalawang kontrata. Hawak ng Motion Trade Development Corporation at Omnicon Builders ang Phase 3 ng proyekto. Nauna nang inireport ng Billionaire News Channel na konektado sa pamilyang Villar. Ang Phase 4 naman, Omnicon Builders muli at isang 01 Construction and Trading Incorporated ang may hawak. Ayon sa kinonsultang engineer ng Billionaire News Channel, may ilang red flags ang itinatayong proyekto. Una, missing or damaged ang filter layer na kinakailangan umanong ilagay sa ilalim ng revetment para hindi gumuho ang lupa. Una nang inireport ng Billionaire News Channel ang karugtong na proyekto nito noong Agosto. Gibagibang revetment structures worth 98.9 million pesos na gumuho sa paligid ng Imus River. Wala pang isang taon matapos itong maitayo. Grabe, bumagsak, mga kababayan, no? Sayang yung pera ng taong bayan dyan. Diba? Imagine ninyo, milyon-milyon ang inubos dyan, mga kababayan. Tapos ganyan mangyayari. Muntik pa madama yung bahay dito. Oh. Ayan, oh, pwede pang gumuho yan. Ikalawang red flag daw ang improper backfiling, kung saan parang binuhusan agad ng semento ang proyekto kahit na nakalabas pa ang mga bakal. Ikatlo, deformed at improperly placed umano ang mga ginamit na bakal na posibleng magdulot ng mabilis na pagkasira. Yan, medyo substandard. Kaya walang kwenta. Mga ng gobyerno natin dito. Likod pa mismo ng munisipyo ng Silang. Sinubukan namin kausapin ng engineer sa project site para isangguni Yun ang masaklap din, nasa likod pa ng munisipyo. Gising, oy. ang mga reklamo ni Edwin. Pero tumanggi itong magbigay ng statement. Sa halip, binidyohan at lanang litrato ang BNC News team na bumisita sa project site. Sinubukan din namin kunin ang panig ni Cavite 3rd District Engineer Donnie Cuna. Pero aniya, central office lamang maaaring humawak ng media interviews. Willing din daw sila makipag-cooperate sa ICI sakaling mapatunayang may anomalya sa kanilang mga proyekto.
Una nang sinabi ni Justice Secretary Boying Remulla na iimbestigahan na rin ng DOJ ang pamilyang Villar dahil sa umano'y prohibited interest. Yan ay matapos iulat ng BNC na ang mismong first cousin ni Senator Mark Villar na si former Las Piñas Councilor Carlo Aguilar ang may-ari ng Motion Trade at INE Construction na nakakubra ng bilyon-bilyong pisong kontrata sa DPWH. Nako. Grabe. Samantalang ang Omnicon Builders na ang malaking bulto ng mga kontrata ay makikita sa Las Piñas at Cavite, konektado naman sa kanilang close allies sa politika. Para sa agenda. Di ba mga babae, no? Sa palagay ninyo, no? May nakinabang ba rito? I-comment na lang po sa ibaba yung mga opinion na tatanyang pag-usapan, alright? So muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. No? Kita-kits tayo sa ating next video. Ito muli ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Peace. I'm out.